Sa pinakadulo ng baryo ng San Isidro, kung saan ang lupa ay kulay abo sa tag-init at nagiging putik sa tag-ulan, nakatayo ang isang maliit na kubong pawid na halos anurin ng hangin sa bawat pagdaan ng bagyo. Doon nakatira si Mateo, isang magsasakang kinilala sa baryo hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang tiyaga at kababaang loob. Si Mateo ay 42 taong gulang, payat ang pangangatawan at sunog ang balat sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod na hindi na kayang itago ng kanyang ngiti. Siya ay byudo. 3 taon nang yumao ang kanyang asawang si Clara dahil sa sakit na hindi nila naipagamot ng maayos. Naiwan sa kanya ang 2 nilang anak. Si Lira na 14 na taong gulang at si Tomas na 10. Sa bawat pagsikat ng araw, bago pa magtilaok ang manok ng kapitbahay, nagigising na si Mateo. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang mga anak, isinasabit ang lumang sombrero sa ulo at bitbit ang asarol ay tinatahak ang makipot na daan patungo sa kanyang maliit na sakahan. Ang lupang iyon ay minana pa niya sa kanyang ama. Noon, sagana ito sa palay at mais. Ngunit sa nakalipas na mga taon, tila isinumpa ang lupa. Kahit gaano niya diligang mabuti at lagyan ng pataba, mahina ang ani. Ang palay ay naninilaw bago pa man ito magbunga ng maayos. Ang mais ay kulang sa butil. Minsan, halos wala siyang maibenta sa pamilihan. May utang si Mateo sa mayamang negosyante sa baryo na si Don Augusto. Kada panahon ng pagtatanim, napipilitan siyang mangutang ng binhi at pataba. Sa bawat anihan na kulang sa kita, nadaragdagan ang kanyang pagkakautang. Isang umaga, habang nakayuko siya sa bukid at inaalis ang mga damo sa pagitan ng mga pananim, napahinto siya. Pinagmasdan niya ang kanyang mga tanim, maputla at tila walang sigla. Hanggang kailan ako lalaban ng ganito? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung narinig ba siya ng hangin o ng lupa, ngunit sa mga sandaling iyon, dama niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sa baryo, may mga bulong-bulungan tungkol sa matandang balete sa gilid ng kanyang lupain. Sinasabi ng matatanda na doon naninirahan ang isang kapre, isang higanting nilalang na maitim ang balat, may mahabang buhok, at madalas makita sa ilalim ng buwan. Ngunit si Mateo ay hindi naniniwala sa mga kwentong bayan. Para sa kanya, ang tunay na kalaban ay tagtuyot, baha at utang. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay kulay kahel at lila, dumating si Don Augusto sa bukid sakay ng kanyang kabayo. Suot niya ang malinis na barong at may hawak na baston. Mateo, tawag nito, malamig ang tinig. Malapit na ang takdang bayaran ng utang mo. Hindi maaaring palagi kang magpapaliban. Tumayo si Mateo at hinubad ang sombrero bilang paggalang. Don Augusto, humihingi po ako ng kaunting palugit. Mahina po ang ani nitong nakaraan. Sa susunod na anihan, sisikapin kong makabayad. Tinitigan siya ng matanda. Narinig ko na iyan noon. Kung hindi ka makabayad sa susunod na buwan, mapipilitan akong kunin ang kalahati ng lupa mo bilang kabayaran. Parang sinaksak ang dibdib ni Mateo sa narinig. Ang lupang iyon na lamang ang natitirang pamana sa kanya ng kanyang ama. Doon nakabaon ang alaala ng kanyang pamilya. Opo, mahinang sagot niya, bagaman ang loob niya ay nagngangalit sa takot. Pagkaalis ni Don Augusto, matagal na nakatayo si Mateo sa gitna ng bukid. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Nang siya'y maglakad pa uwi, napadaan siya sa matandang balete. Ang puno ay napakalaki. Ang mga ugat ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Sa ilalim nito ay may bahaging laging malamig kahit tirik ang araw. Huminto si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Kung totoo man ang mga kwento, mahina niyang wika, hindi ko kailangan ng takot. Ang kailangan ko ay himala. Walang sumagot. Tanging ang pagaspas ng dahon ang narinig niya. Umuwi siya sa kubo na mabigat ang loob.
Nadatnan niya si Lira na nagluluto ng lugaw at si Tomas na nag-aaral sa ilaw ng gasera. Tata, masiglang bati ni Tomas. Makakabayad na po ba tayo kay Don Augusto? Napatingin si Mateo sa anak. Gusto niyang magsinungaling upang pagaanin ang loob ng bata, ngunit hindi niya magawa. Maghahanap si Tata ng paraan, sagot niya sa halip. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng mga bata, hindi makatulog si Mateo. Pinakikinggan niya ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin sa bubong na pawid. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas, parang mabigat na hakbang sa lupa. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Sa di kalayuan, sa may balete, may aninong tila mas malaki kaysa karaniwan. Matayog, maitim, at tila nakatayo sa ilalim ng puno. Napakurap si Mateo. Maaaring imahinasyon lamang iyon, dulot ng pagod at pag-aalala. Ngunit ang anino ay hindi nawawala. Sa halip, tila ito'y bahagyang gumalaw, at ang malamig na hangin ay pumasok sa loob ng kanyang kubo. Nanatiling nakatayo si Mateo, hindi makagalaw, habang ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naisip niyang maaaring may katotohanan ang mga kwento ng matatanda. At doon nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Maagang nagising si Mateo kinabukasan, ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya agad tumayo mula sa kanyang higaan. Nasa isip pa rin niya ang aninong nasilayan niya sa ilalim ng balete. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na guni-guni lamang iyon, isang likha ng pagod at takot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi sa kanya na naniniwalang may nagbabantay. Tahimik siyang bumangon at nagtungo sa bukid. Ang umaga ay malamig, at ang hamog ay nakadikit sa mga dahon ng palay. Ngunit kahit sa ganoong payapang tanawin, dama ni Mateo ang mabigat na presensya ng nalalapit na pagsubok. Habang siya'y nag-aararo, napansin niyang may mga bakas ng paa sa gilid ng kanyang lupain. Hindi bakas ng tao, kundi tila sa kabayo. Malalim ang pagkakatapak at sariwa pa ang marka sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw si Don Augusto sa di kalayuan, sakay ng kanyang kabayong puti. May kasama siyang 2 tauhan, sina Bruno at Isko, na kilala sa baryo bilang mga alalay na walang sinasanto kapag may inuutos ang kanilang amo. Huminto ang kabayo sa tapat ni Mateo. Magandang umaga, malamig na bati ni Don Augusto. Magandang umaga po, sagot ni Mateo, pilit na magalang. Pinagmasdan ng matanda ang lupain. Mahina pa rin ang tubo ng palay mo, mukhang mahihirapan ka ngang makabayad. Tahimik lamang si Mateo. Sumingit si Bruno, nakangisi. Baka kailangan mo nang ibenta ang kalahati ng lupa bago pa ito tuluyang malugi. Nag-init ang tainga ni Mateo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Ngumiti si Don Augusto, isang ngiting walang init. May alok ako sa iyo. Ibenta mo na sa akin ang buong lupang ito ngayon at kakalimutan ko ang utang mo. Bibigyan pa kita ng kaunting halaga para makapagsimula sa iba. Napatigil si Mateo. At saan po ako magtatanim? Hindi na iyon problema ko, tugon ng matanda. Ang negosyo ay negosyo. Ang lupaing iyon ang tanging kabuhayan ng kanyang pamilya. Kung mawawala iyon, wala na siyang maibibigay sa kanyang mga anak kundi pangako at panghihinayang. Pasensya na po, Don Augusto, matatag na sabi ni Mateo. Hindi ko po maibebenta ang lupang minana ko sa aking ama. Nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Mag-isip kang mabuti, 1 buwan na lang. Pagkaalis ng 3, tila mas mabigat ang paligid. Ngunit hindi pa roon natapos ang pang-aapi. Sa sumunod na mga araw, may mga kakaibang pangyayari sa bukid ni Mateo. May mga punla ng palay na tila sinadya ang pagyurak. Ang ilang bahagi ng taniman ay naputol ang tangkay. Ang bakod sa gilid ng lupa ay biglang nasira. Isang hapon, nadatnan ni Mateo si Tomas na umiiyak. Tata, hikbi ng bata. Tinulak po ako ni Bruno kanina sa may poso. Sabi niya, wala na raw po tayong bukid sa susunod na buwan. Nanlamig ang dugo ni Mateo.
Ang pang-aapi ay hindi na lamang sa lupa, pati ang kanyang mga anak ay dinadamay. Sa baryo, unti-unting kumalat ang balitang malulugi na si Mateo. Ang ilang kapitbahay ay umiwas sa kanya, takot na baka madamay sa galit ni Don Augusto. Ang iba na may naaawa ngunit walang lakas ng loob na tumulong. Isang gabi, habang kumakain sila ng payak na hapunan, nagsalita si Lira. "Tata, kung kailangan po, magtatrabaho na lang ako sa bayan." Napatingin si Mateo sa anak. "Hindi. Ang tungkulin mo ay mag-aral." "Pero paano po tayo?" Hindi agad nakasagot si Mateo. Ang bigat ng tanong ay parang batong dumagan sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, muli siyang nakarinig ng mabibigat na hakbang sa labas. Mas malinaw kaysa dati. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa balete. Sa ilalim ng puno, sa liwanag ng buwan, may matayog na aninong nakatayo. Mas malinaw ngayon. Malapad ang balikat, mahaba ang buhok, at tila mas mataas pa sa karaniwang tao. Hindi tumakbo si Mateo. Sa halip, lumapit siya ng dahan-dahan. "Kung ikaw man ay nilalang ng dilim," wika niya, "hindi ako natatakot. Mas kinatatakutan ko ang gutom ng aking mga anak." Tahimik ang paligid. Ngunit biglang umihip ang hangin ng mas malakas. Ang mga dahon ng balete ay nag-ingay. At mula sa anino, tila may boses na umalingaw-ngaw, malalim at mabagal. Hindi lahat ng makapangyarihan ay tao. Napaatras si Mateo. "Matagal na kitang pinagmamasdan," dugtong ng tinig. "Ang lupaing ito ay hindi dapat mapasakamay ng sakim." Nanlaki ang mata ni Mateo. "Sino ka?" "Tagabantay ng punong ito at ng lupaing kinatatayuan mo." Sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang mga kwento ng matatanda. "Isang kapre," bulong niya. Ang anino ay bahagyang gumalaw. Hindi ito nagbanta. Sa halip, tila may dignidad at bigat ang presensya. Ang kasakiman ng tao ang tunay na sumpa, wika ng nilalang. Ngunit ang lupa ay may alaala at may kakayahang gumanti. Huminga ng malalim si Mateo. "Hindi ko hinihiling ang kayamanan. Gusto ko lamang mabuhay ng marangal." Sandaling natahimik ang paligid. "Kung ganoon," sagot ng kapre, "handa ka bang harapin ang kapalit ng tulong?" Nag-isip si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang maaaring kapalit, ngunit alam niyang wala na siyang ibang sandigan. "Para sa aking mga anak," sagot niya, "handa ako." Sa malayo, sa malaking bahay ni Don Augusto, hindi niya alam na sa ilalim ng parehong buwan, may mga puwersang nagsimulang kumilos, hindi laban sa inosente, kundi laban sa pang-aapi. At sa unang pagkakataon, ang kontrabidang matagal nang naghahari sa baryo ay may haharapin na higit sa kanyang kayamanan at impluensya. Ang digmaan sa pagitan ng kasakiman at katarungan ay nagsimula na. Matapos ang gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Mateo. Ang mga salitang binitiwan ng nilalang sa ilalim ng balete ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Handa ka bang harapin ang kapalit ng tulong? Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o tunay na karanasan. Ngunit nang mag-umaga at siya'y magtungo sa bukid, doon niya napagtanto na ang lahat ay totoo. Sa bahaging pinakamahina ang tubo ng palay, kung saan madalas naninilaw ang mga dahon, napansin niya ang kakaibang pagbabago. Ang mga tangkay ay tuwid at mas luntian kaysa sa ibang bahagi ng taniman. Ang lupa sa paligid ay tila mas mamasa-masa kahit walang ulan noong nakaraang gabi. Lumuhod Mateo at hinawakan ang lupa. Mainit ito, hindi mainit sa araw, kundi parang may buhay na dumadaloy sa ilalim. Napatingala siya sa matandang balete. Tahimik itong nakatindig, tila isang matandang saksi sa mga lihim ng lupa. "Hindi ito pangkaraniwan," bulong niya. Sa sumunod na mga araw, patuloy ang mahiwagang pagbabago. Ang mga punlang dating mahina ay unti-unting lumalago. Ang mga dahong naninilaw ay nagiging malusog. Ang bahaging napinsala at naputol ang tangkay ay tila may bagong sibol na mas matatag pa kaysa dati.
Ngunit kasabay ng pag-unlad na iyon ay ang paglitaw ng mga kakaibang palatandaan. Isang dapit hapon, habang pauwi si Mateo, napansin niyang tila mas malilim ang lilim ng balete. Parang mas lumapad ang mga sanga nito at ang mga ugat ay mas nakausli sa lupa. Nang siya'y lumapit, nakita niya ang bakas ng malalaking yapak sa paligid ng puno, mas malinaw at mas sariwa kaysa dati. Napahinto siya. "Muli kang narito," sabi niya. Hindi na nanginginig ang tinig. Mula sa likod ng makakapal na ugat, unti-unting lumitaw ang isang matayog na anyo. Sa liwanag ng papalubog na araw, malinaw niyang nasilayan ang kapre sa unang pagkakataon. Maitim ang balat nito, tila kahoy na nababad sa ulan at araw sa loob ng maraming taon. Ang buhok ay mahaba at kulot, bumabagsak hanggang balikat. Ang mga mata ay hindi pula gaya ng mga kwento, kundi kulay ng lupa matapos ang ulan, malalim at tila may baon na karunungan. Nakasuot ito ng bahag na tila yari sa hibla ng puno at ang dibdib ay malapad na parang katawan ng balete mismo. Hindi ito mukhang halimaw. Hindi rin ito mukhang mabait. Ito ay mukhang makapangyarihan. "Hindi ka tumakbo," sabi ng kapre. Ang tinig ay mababa at mabagal. Tila dumaraan sa lupa bago marinig. "Wala akong dahilan upang tumakbo," sagot ni Mateo. "Kung nais mo akong saktanan, nagawa mo na sana." Saglit na nanahimik ang nilalang. Pagkatapos ay umupo ito sa malaking ugat ng puno at ang lupa ay bahagyang umalog sa bigat nito. "Marami na akong nakita," wika ng kapre. "Maraming tao ang dumaan sa lupang ito. Ang iba'y sakim, ang iba'y mapagmataas, ang iba'y takot sa hindi nila nauunawaan. Ngunit ikaw, hindi ka humiling ng kapangyarihan, hindi ka humiling ng yaman." "Hindi ko kailangan ang mga iyon," sagot ni Mateo. "Ang kailangan ko ay sapat upang mabuhay ng marangal." Tinitigan siya ng kapre na tila sinusukat ang katotohanan sa kanyang puso. "Ang lupaing ito ay hindi pangkaraniwan," patuloy ng nilalang. "May sinaunang panata ang punong ito sa mga unang nagbantay sa baryo. Hanggat may isang pusong tapat na nagbubungkal sa lupang ito, hindi ito tuluyang mamamatay." Napatingin si Mateo sa kanyang bukid. "Kaya ba lumalago ang palay?" "Tinugunan lamang ng lupa ang iyong tiyaga," sagot ng kapre. "Ngunit tandaan mo, ang bawat himala ay may kaakibat na pagsubok." Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay nag-ingay na tila may ibinubulong. "Ano ang kapalit?" diretsong tanong ni Mateo. Ang mga mata ng kapre ay tila lalong luminaw. "Kapag dumating ang oras ng paniningil ng sakim, hindi ka maaaring umatras. Hindi ka maaaring pumayag na maagaw ang lupa. Kakailanganin mo ang tapang na hindi lamang para sa iyong pamilya, kundi para sa buong baryo." "Paano kung wala akong kakampi?" "May mga mata na matagal nang nakamasid," sagot ng kapre. "At may mga pusong naghihintay ng unang taong maglalakas loob." Hindi naunawaan ni Mateo ang buong kahulugan ng mga salita, ngunit dama niya ang bigat nito. Sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag na tila sumilay mula sa mga ugat ng balete. Hindi maliwanag na parang apoy, kundi banayad na kislap na parang alitaptap na nakabaon sa lupa. Napaatras si Mateo. "Hindi mo ako pag-aari," sabi ng kapre. "At hindi rin kita pag-aari. Ang ugnayan natin ay panata sa lupa, hindi sa kapritso." Tumango si Mateo. "Hindi ko nais ang kapangyarihan. Kung may mangyari mang mabuti, ibibigay ko ang papuri sa may kapal at sa aking mga ninuno." Sa unang pagkakataon, tila may bahagyang paggalaw sa mukha ng kapre. Hindi ngiti, kundi isang anyo ng pagkilala. "Maghanda ka," wika nito. "Ang mga sakim ay hindi basta-basta susuko." Unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang na tila hinihigop ng anino ng balete. Naiwan si Mateo na mag-isa, ngunit hindi na tulad ng dati, hindi na siya ganap na nag-iisa. Kinabukasan, mas kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang bukid. Ang ilang kapitbahay ay napansin ang kakaibang sigla ng kanyang pananim. "Mateo,"
sabi ng matandang si Mang Cardo. Ano ang pataba mo? Bakit tila mas luntian ang palay mo kaysa sa amin? Ngumiti lamang si Mateo. Tiyaga lang po at dasal. Ngunit sa malayo, mula sa balkonahe ng malaking bahay, pinagmamasdan ni Don Augusto ang bukid ni Mateo. Nakakunot ang kanyang noo. Hindi maaari, bulong niya. Imposibleng bumuti ang ani niya ng ganoon kabilis. At sa puso ng sakim na negosyante, nagsimulang umusbong ang hinala at ang galit. Samantala, sa ilalim ng balete, ang kapre ay muling naging bahagi ng anino. Ngunit ang kanyang unang ganap na paglitaw ay nag-iwan ng tanda sa lupa at sa kapalaran ng isang magsasakang matagal ng sinusubok ng tadhana. Ang mahiwagang paglitaw ay hindi lamang simula ng tulong. Ito rin ang simula ng mas malalim na tunggalian. Makalipas ang ilang araw mula nang ganap na magpakita ang kapre kay Mateo, naging kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang bukid. Ang dating maputlang palay ay naging mas luntian at mas makapal ang tubo. Ang mga tangkay ay matibay at ang mga uhay ay tila mas maagang bumibigat. Hindi lamang si Mateo ang nakapansin. Isang umaga, habang siya'y nagdidilig sa gilid ng taniman, may 3 magsasaka mula sa kabilang dulo ng baryo ang lumapit. Mateo, sabi ni Mang Cardo, may kakaiba sa lupa mo. Parang mas buhay kaysa sa amin. Tahimik lamang si Mateo. Hindi niya maipaliwanag ang lahat at hindi rin niya nais magdulot ng takot o haka-haka. Marahil po'y pinagpala lang tayo sa bahaging ito, sagot niya ng mahinahon. Ngunit sa kabila ng biyayang iyon, hindi niya nakalimutan ang babala ng kapre. Ang bawat himala ay may kaakibat na pagsubok. Dumating ang unang pagsubok sa hindi inaasahang paraan. Isang tanghali, habang tirik ang araw, may biglang pag-ipon ng maiitim na ulap sa kalangitan. Mabilis ang pagbabago ng panahon. Ang hangin ay lumakas at ang mga dahon ng palay ay nagsimulang yumuko sa lakas ng ihip. Bagyo, bulong ni Mateo. Wala ito sa balita ng munisipyo. Wala ring babala mula sa radyo ng barangay. Ngunit ang mga ulap ay mabigat at nagbabadya ng malakas na ulan. Nagmadaling umuwi si Mateo upang ipasok ang ilang kagamitan at tiyaking ligtas ang kanyang mga anak. Ilang sandali pa'y bumuhos ang malakas na ulan, sinabayan ng kulog at kidlat. Ang hangin ay tila nagngangalit. Sa gitna ng unos, naisip ni Mateo ang kanyang bukid. Kung ang ulan ay magtatagal, maaaring malunod ang bagong sibol na uhay. Kung sasabayan pa ng malakas na hangin, maaaring matumba ang mga tangkay. Tata, tanong ni Lyra, masisira po ba ang ani natin? Tumingin siya sa anak. Hindi siya maaaring magpakita ng takot. Manalangin tayo, sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, naguguluhan siya. Ito ba ang kapalit? Ito ba ang unang pagsubok ng biyaya? Nang bahagyang humina ang ulan, hindi na nakatiis si Mateo. Lumabas siya at nagtungo sa bukid kahit patuloy ang pag-ambon. Ang lupa ay maputik at madulas, ngunit nagpatuloy siya. Pagdating niya roon, tila nanlumo siya sa una niyang nakita. Ang mga karatig bukid ay nakahandusay ang palay. Maraming tangkay ang naputol at nalubog sa baha. Ngunit nang ituon niya ang tingin sa kanyang sariling lupain, napahinto siya. Ang palay niya ay nakayuko, ngunit hindi naputol. Ang tubig ay tila hindi ganoon kalalim sa kanyang bahagi ng lupa. May mga bahaging basa, ngunit hindi lubog. Lumuhod siya at hinawakan ang isang tangkay. Buhay ito, matibay. Sa di kalayuan, sa ilalim ng balete, nakita niyang may aninong tila nakatindig. Hindi malinaw ang anyo, ngunit dama niya ang presensya. Hindi lahat ng bagyo ay para manira. Umalingaw-ngaw ang tinig ng kapre sa hangin. Ang ilan ay para subukin kung sino ang mananatiling matatag. Pagsubok ba ito sa akin? Tanong ni Mateo, halos pabulong. Hindi lamang sa'yo, tugon ng tinig. Pagsubok din ito sa iyong puso. Napatigil si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ay makikita mo ang pagkakaiba ng biyaya at kasakiman. Ang iyong ani ay mas ligtas kaysa sa iba. Ano ang gagawin mo? Naintindihan niya ang ibig ipahiwatig.
Kung mananatiling masagana ang kanyang ani habang ang iba ay nalugi, maaari niyang itaas ang presyo ng kanyang palay. Maaari niyang unahin ang pagbabayad ng utang at hayaang maghirap ang iba. O maaari niyang ibahagi ang biyayang natanggap. Kinagabihan, nagtipon ang ilang magsasaka sa bahay ni Mateo. Marami sa kanila ang nawala ng malaking bahagi ng ani. Hindi namin alam kung paano makakabangon, sabi ni Mang Cardo. Kung may matitira ka mang binhi o palay, baka maaari kaming makabili sa mas mababang halaga. Tahimik na nakinig si Mateo. Naalala niya ang mga salita ng kapre, pagsubok sa iyong puso. Hindi ninyo kailangang bumili, sabi niya sa wakas. May nakalaan akong bahagi para sa mga nangangailangan. Magtulungan tayo sa susunod na pagtatanim. Nagulat ang ilan. Pero Mateo, sabi ng isa, ikaw mismo'y may utang. Oo, sagot niya. Ngunit kung ako lamang ang makakaahon, ano ang saysay ng biyaya? Sa ilalim ng balete, sa malamlam na liwanag ng gabi, tila may mahinang paggalaw sa anino, parang pagkilala sa naging pasya ng magsasaka. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa nangyari. Nakarating kay Don Augusto ang balita na hindi gaanong napinsala ang bukid ni Mateo at higit pa roon, ibinabahagi pa nito ang kanyang ani sa iba. Imposible, mariing sabi ng matanda. May daya. Sa kanyang isipan, ang kabutihan ni Mateo ay hindi tanda ng pagkatao, kundi banta sa kanyang impluwensya. Kung magtutulungan ang mga magsasaka, mababawasan ang kanilang pag-asa sa kanya. At kaya't sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang isang mas mabigat na balak. Samantala, si Mateo ay tahimik na nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Pinagmamasdan niya ang buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Kung ito ang unang biyaya, bulong niya, handa akong harapin ang susunod na pagsubok. Sa lilim ng balete, ang kapre ay nagmasid. Ang unang biyaya ay naipagkaloob. Ang unang pagsubok ay nalampasan. Ngunit ang mas mabigat na hamon ay paparating pa lamang. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng bukid ni Mateo sa iba pang lupain sa baryo. Habang ang karamihan ay abala sa pagsasaayos ng mga nasirang taniman matapos ang biglaang unos, ang palay ni Mateo ay mabilis na bumabawi at lalo pang bumibigat ang mga uhay. Unti-unting bumalik ang sigla ng ilang magsasakang tinulungan niya. Ang mga binhing ipinamahagi ni Mateo ay tumubo ng maayos at sa tuwing may nangangailangan ng payo o lakas, naroon siya upang umalalay. Dahil dito nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Kung dati takot ang mga tao kay Don Augusto, ngayon ay may mga nagsisimulang magbulungan. May ilan nang naglalakas loob na tumangging umutang. May ilan ding nagmumungkahi na magtatag ng samahan upang sama-samang bumili ng binhi at pataba nang hindi dumadaan sa negosyante. Ang mga balitang ito ay mabilis na nakarating sa malaking bahay sa gitna ng baryo. Sa loob ng maluwang na sala, nakaupo si Don Augusto sa kanyang matigas na silya, hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya natitikman. Sa harap niya ay nakatayo sina Bruno at Isko. Sigurado ba kayo? Malamig niyang tanong. Opo, sagot ni Bruno. Nagpupulong-pulong na po ang ilang magsasaka at si Mateo ang laging nasa gitna. Nagsikip ang panga ng matanda. Isang hamak na magsasaka, bulong niya. Ang magtatangkang sirain ang sistemang itinayo ko sa loob ng maraming taon. Hindi niya matanggap na may taong makakabangon nang hindi dumadaan sa kanyang kapangyarihan. Para sa kanya, ang tulong ay hindi ibinibigay ng walang kapalit. Ang kabutihan ay hindi dapat nagpapalakas sa iba. Dapat itong magpatibay sa may hawak ng yaman. May ginagawa siyang kakaiba, dagdag ni Isko. Parang hindi pangkaraniwan ang ani niya. Napatingin si Don Augusto sa bintana kung saan tanaw ang bahagi ng lupain ni Mateo sa malayo. Walang himala, mariin niyang sabi. May lihim iyan. Sa kanyang isipan, ang posibilidad ng kababalaghan ay hindi niya kinikilalang sagot. Ngunit ang ideya ng daya, iyon ang mas madaling paniwalaan. Bantayan ninyo siya, utos niya. Alamin kung ano ang ginagawa niya. At kung may nakikita kayong hindi tama, ipaalam ninyo sa akin.
Samantala, sa kubo ni Mateo, payapa ang hapunan ng kanyang pamilya. May kaunting tuyo at gulay, ngunit sapat upang mapawi ang gutom. Sa mga mata ni Lyra at Tomas, may bahagyang pag-asa na hindi nakita ni Mateo sa loob ng maraming taon. Tata, masayang sabi ni Tomas. Sabi ni Mang Cardo, magiging maganda raw ang anihan natin. Ngumiti si Mateo. Kung magpapatuloy ang panahon na ganito, baka nga. Ngunit sa kabila ng pag-asang iyon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi basta manonood si Don Augusto. Nang gabing iyon, nagtungo siya sa balete. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahati lamang at ang mga anino ay mas mahaba kaysa dati. Hinihintay mo ako, wika ng kapre mula sa dilim. Hindi na nagulat si Mateo. Nararamdaman kong may paparating na mas mabigat. Unti-unting lumitaw ang matayog na anyo ng nilalang. Ang inggit ay apoy na hindi madaling patayin, sabi nito. Habang lumalakas ang iyong pag-asa, lalong nagliliyab ang puso ng sakim. Ano ang balak niya? Tanong ni Mateo. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, sagot ng kapre. Ngunit hahanapin niya ang dahilan ng iyong pag-angat. At kapag hindi niya ito natagpuan, lilikha siya ng sarili niyang kasagutan. Napatitig si Mateo sa lupa. Ayokong maging dahilan ng gulo sa baryo. Hindi ikaw ang nagsimula, tugon ng kapre. Ang kasakiman ang naghasik ng takot sa loob ng maraming taon. Ang iyong pagtindig ang unang bitak sa pader ng kanyang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Mateo. Kung darating ang mas mabigat na pagsubok, kaya ko ba? Ang tanong, sagot ng kapre, ay hindi kung kaya mo. Ang tanong ay kung mananatili kang tapat kapag tinangka kang sirain. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik ang paligid ng bukid ni Mateo. Ngunit ang katahimikan ay hindi payapa. Ito'y tila bagyong nag-iipon ng lakas. Isang umaga, natagpuan ni Mateo ang isang bahagi ng kanyang taniman na tila tinabunan ng kakaibang pulbos. Maputla ang kulay nito at may amoy na hindi niya mawari. Ilang punla ang agad na nalanta. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang dugo. Hindi ito gawa ng kalikasan. May kamay na gumalaw sa dilim. Sa gilid ng bukid, may nakita siyang bakas ng paa. 2 pares, mabigat ang hakbang. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino iyon. Sa malayo, sa ilalim ng balkonahe ng malaking bahay, nakatayo si Don Augusto, pinagmamasdan ang lupain na tila isang general na naghihintay ng resulta ng kanyang unang galaw. Ngunit hindi niya alam na sa ilalim ng balete, may isa pang nagmamasid, isang nilalang na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. At habang lalong lumalakas ang inggit sa puso ng kalaban, unti-unti ring tumitibay ang paninindigan ng magsasakang matagal ng inaapi. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa lupa. Ito ay naging labanan ng prinsipyo. At ang apoy ng inggit ay nagsisimula ng magbanta ng mas malaking pagsubok sa mga darating na araw. Ang umagang sumunod matapos matuklasan ni Mateo ang nalantang bahagi ng kanyang taniman ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang hangin ay mainit kahit hindi pa tirik ang araw at ang paligid ay may kakaibang katahimikan. Lumuhod siya sa tabi ng mga punlang na tuyo dahil sa pulbos itinaboy sa kanyang lupa. Pinisil niya ang tuyong tangkay, madaling naputol. Hindi ito karaniwang peste. Hindi rin ito dulot ng panahon. May sadyang nanira. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahihinang bulungan ng 2 magsasaka na dumaan. May nagsasabing may ginamit na ipinagbabawal na kemikal, sabi ng isa. Kung totoo iyon, tugon ng kasama, baka ipasara ang bukid. Napatingin si Mateo sa kanila, ngunit mabilis silang umiwas ng tingin. Ang bulong-bulungan ay tila apoy na kumakalat sa tuyong damo. Bago magtanghali, dumating ang isang kawani mula sa munisipyo kasama ang 2 tanod. May dala silang mga papeles at seryosong mukha. Mateo de la Cruz, tanong ng kawani. Opo, sagot niya. May natanggap kaming ulat na gumagamit ka raw ng hindi rehistradong chemical sa iyong bukid. Kailangan naming magsagawa ng inspeksyon. Nanlaki ang mata ni Mateo.
Wala po akong ginagamit na ganoon. Simpleng pataba lamang po. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Sinuri ng mga ito ang lupa, kumuha ng sample at nagtala ng obserbasyon. Ang mga nalantang bahagi ng taniman ay tila patunay laban sa kanya. Sa gilid ng kalsada, may isang kabayong nakatali sa punong mangga. Nakaupo sa lilim si Don Augusto, tahimik na nakamasid. Hindi na kailangang magsalita ang matanda. Ang kanyang presensya ay sapat upang iparamdam ang panganib. Kinagabihan, ipinatawag si Mateo sa barangay hall. Sa harap ng kapitan at ilang konsehal, inilahad ang reklamo. May sumbong na siya raw ay gumagamit ng nakalalasong sangkap na maaaring makasira sa kalapit na lupa at sa kalusugan ng baryo. Hindi ko po iyon gagawin, mariing sabi ni Mateo. Ang lupa ang bumubuhay sa amin. Hindi ko po ito lalasunin. Ngunit ang mga ebidensyang nakalap ay tila laban sa kanya. Ang pulbos na natagpuan ay may bahid ng chemical at hindi niya maipaliwanag kung paano iyon napunta roon. Hanggat hindi natatapos ang investigasyon, sabi ng kapitan, pansamantalang ipatitigil ang pag-aani at pagbebenta ng ani mula sa bukid mo. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Kung hindi siya makakapagbenta ng ani, paano niya mababayaran ang utang? Paano niya pakakainin ang kanyang mga anak? Pag-uwi niya, nadatnan niya sina Lira at Tomas na naghihintay sa labas ng kubo. Tay, ano pong nangyari? Tanong ni Lira, bakas ang takot sa muka. Umupo si Mateo sa hagdan at hinawakan ng dalawang kamay ng kanyang mga anak. May nag-akusa sa akin, ngunit hindi ako nagkasala. Si Don Augusto po ba? Bulalas ni Tomas. Hindi sumagot si Mateo, ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot. Nang gabing iyon, mas mabigat ang hangin sa paligid ng balete. Hindi na hinintay ni Mateo ang mga hakbang. Siya mismo ang nagtungo roon. Lumabas ang kapre mula sa anino, tila mas seryoso kaysa dati. Nagsimula na ang tunay na panganib, wika nito. Gusto niya akong ipatigil, sabi ni Mateo. Kapag hindi ako nakapagbenta, tuluyan niyang makukuha ang lupa. Ang mga mata ng kapre ay tila mas lumalim ang kulay. Ang sakim ay gumagamit ng takot bilang sandata. Kapag hindi ka nasira ng bagyo, sisirain ka niya sa batas at paratang. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng pangamba ang kanyang tinig. Manindigan sa katotohanan, sagot ng nilalang. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng laban ay nakikita sa lupa. Ang ilan ay nasa puso ng mga tao. Hindi ako sanay makipaglaban sa kapangyarihan, amin ni Mateo. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan, tugon ng kapre. Kailangan mo lamang maging matatag. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay nag-ingay at sa ilang sandali, tila may kakaibang liwanag na sumilay sa mga ugat nito. Ang lupa ay saksi, sabi ng kapre. May paraan upang lumitaw ang katotohanan, ngunit ang landas na iyon ay may kapalit. Ano na naman ang kapalit? Mahinang tanong ni Mateo. Kapag pinili mong ilantad ang kasinungalingan ng kalaban, maaaring hindi lamang ang lupa ang kanyang targetin. Naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin. Maaaring ang kanyang pamilya ang madamay. Sa malayo, sa malaking bahay, naghahanda si Don Augusto ng susunod na hakbang. May hawak siyang dokumento, isang kasulatan na magbibigay sa kanya ng legal na karapatang agawin ang lupa kapag napatunayang lumabag si Mateo sa batas. Isang tulak na lamang, bulong niya, at babagsak din siya. Ngunit hindi niya alam na ang laban ay hindi na lamang pisikal o legal. Sa ilalim ng balete, may sinaunang puwersang nagmamasid. At sa puso ng isang ama, unti-unting nabubuo ang tapang na hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan. Ang malaking problema ay hindi na maiiwasan. At ang panganib ay papalapit na, hindi lamang sa bukid, kundi sa buong baryo. Sa mga sumunod na araw matapos ang paratang laban kay Mateo, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo.
Ang dating pag-asa na sumibol sa puso ng mga magsasaka ay unti-unting napalitan ng pangamba. May ilan na muling lumapit kay Don Augusto, natatakot na madamay sa investigasyon. May ilan ding umiwas kay Mateo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Ang pinakamabigat na dagok ay dumating sa isang umagang tila payapa. Nang magtungo si Mateo sa kanyang bukid, napahinto siya sa unang hakbang pa lamang. Ang luntiang kulay na dati nagbibigay sa kanya ng lakas ay tila naglaho. Ang mga uhay na dati mabibigat ay nakayuko, ngunit hindi dahil sa kasaganahan, kundi dahil sa pagkatuyo. Ang ilang tangkay ay may bahid ng kayumangging mantsa. Ang lupa na dati tila may init ng buhay ay malamig at tila walang sigla. Lumakad siya ng mabagal sa gitna ng taniman. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa kanyang pag-asa. Hindi maaari, bulong niya. Hinawakan niya ang isang uhay at pinisil ito. Ang mga butil ay kulang, ang ilan ay hungkag. Ang biyayang dumating na parang himala ay tila biglang binawi. Sa gilid ng bukid, naroon sina Bruno at Isko, kunwaring nag-uusap. Ngunit ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa kanya, at ang ngiti sa kanilang labi ay hindi maitago. Hindi nagtagal, dumating si Don Augusto, hawak ang dokumentong ilang araw na niyang inihahanda. Mateo, malamig niyang bati. Nakalulungkot ang nangyari sa iyong ani, tila hindi ka nga pinalad. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupang tila muling naging baog. Dahil sa investigasyon at sa pinsalang dulot ng iyong bukid sa karatig lupa, patuloy ng matanda, may pahintulot akong kunin ang kalahati ng iyong lupain bilang kabayaran sa utang at sa danyos. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo. Wala po akong kasalanan, mariin niyang sabi. Sabihin mo iyan sa munisipyo, tugon ni Don Augusto. Ngunit habang wala pang desisyon, ipatutupad ko ang kasunduang pinirmahan mo noon. Ipinakita ng matanda ang dokumento, ang kasulatan ng utang na may probisyong maaring kunin ng lupa kapag hindi nakabayad sa takdang panahon. At ngayon, sa pagkawala ng biyaya, tila imposible nang makabawi si Mateo. Pagkaalis ng mga ito, napaluhod siya sa gitna ng kanyang bukid. Ang lupa na minsang tila sumagot sa kanyang panalangin ay tahimik na muli. Kinagabihan, nagtungo siya sa balete. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi, walang presensyang agad na lumitaw. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Nasaan ka? Bulong ni Mateo. Ito ba ang kapalit? Lumipas ang ilang sandali bago niya naramdaman ang bahagyang paglamig ng hangin. Unti-unting lumitaw ang kapre, ngunit hindi kasing linaw ng dati. Ang anyo nito ay tila mas malabo, parang aninong hinahati ng buwan. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang kinuha, wika ng nilalang. Ngunit ang ani ko ay nasira, sagot ni Mateo. Ang biyaya ay naglaho. Ang biyaya ay hindi lamang ani, tugon ng kapre. Ito ay lakas ng loob, pagkakaisa at katotohanan. Hindi sapat iyon upang bayaran ang utang, mapait na sabi ni Mateo. Saglit na nanahimik ang kapre. May puwersang gumalaw laban sa lupa. Hindi lamang kamay ng tao, kundi takot at pagdududa ng marami. Kapag ang puso ng mga tao ay napuno ng pangamba, humihina ang ugnayan ng lupa at ng nagbubungkal nito. Natahimik si Mateo. Ibig mong sabihin, dahil sa takot ng baryo, ang biyaya ay lumalakas sa pagtitiwala, paliwanag ng kapre. Ngunit nang magsimulang magduda ang marami, nang maniwala silang may daya at kasinungalingan, ang panata ng lupa ay nanghina. Napapikit si Mateo. Ang twist na hindi niya inaasahan ay hindi simpleng paninira sa bukid. Ang mismong biyaya ay nakatali hindi lamang sa kanya, kundi sa paninindigan ng komunidad. Kung gayon, mahina niyang sabi, hindi sapat ang pagiging mabuti ko. Hindi, sagot ng kapre. Kailangan mong ibalik ang tiwala ng mga tao. Kailangan mong harapin ang paratang at ilantad ang katotohanan.
Paano kung tuluyan nang mawala ang lupa bago ko magawa iyon? Ang mga mata ng kapre ay tila kumislap sa dilim. Ang tunay na biyaya ay sinusubok bago tuluyang ipagkaloob. Ang nawala ay hindi parusa. Ito ay paalala. Paalala ng ano? Na ang himala ay hindi kapalit ng tapang, ito'y kasama lamang sa paglalakbay. Unti-unting naglaho ang anyo ng kapre, naiwan si Mateo sa ilalim ng balete. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niya ang tunay na pangamba. Ang biyayang nagbigay sa kanya ng lakas ay tila naglaho sa sandaling kailangan niya ito. Ngunit sa gitna ng pagkatalo, may isang bagay na hindi nawala, ang kanyang paninindigan. Sa malaking bahay, nakatitig si Don Augusto sa bahagi ng lupang malapit ng mapasa kamay niya. Wala talagang himala, bulong niya. Sa huli, pera pa rin ang magwawagi. Ngunit hindi niya alam na ang pagkawala ng biyaya ay hindi pagtatapos. Ito ang pinakamapanganib na yugto. Ang sandaling tila nagtagumpay ang kasamaan bago magsimulang gumalaw ang mas malalim na katarungan. Dumating ang araw ng pagpapasya. Sa gitna ng baryo, sa harap ng barangay hall, nagtipon ang mga magsasaka, ilang opisyal ng munisipyo, at maging ang mga usisero na matagal nang nagmamasid sa tunggalian ni na Mateo at Don Augusto. Mainit ang araw, ngunit mas mainit ang tensyon sa paligid. Sa isang mesa sa harap, nakalatag ang mga dokumento, ang kasulatan ng utang, ang ulat ng inspeksyon, at ang rekomendasyon na maaaring kunin ni Don Augusto ang kalahati ng lupain ni Mateo. Tahimik na nakatayo si Mateo sa gilid, hindi niya dala ang galit, ang dala niya ay desisyon. Sa kabilang panig, maayos ang tindig ni Don Augusto. May kumpiyansa sa kanyang mukha, tila sigurado sa kahihinatnan. Batay sa ulat, sabi ng kawani ng munisipyo, may presensya ng kemikal sa bahagi ng bukid ni Mateo. Bagaman hindi pa malinaw ang pinagmulan, may sapat na batayan upang ipatupad ang probisyon sa kontrata. Nag-umpisang magbulungan ng mga tao. Sa sandaling iyon, umabante si Mateo. Humihingi po ako ng pagkakataong magsalita, sabi niya. Pinayagan siya ng kapitan. Wala po akong ginamit na ipinagbabawal na kemikal. Ang pulbos na natagpuan sa aking lupa ay hindi ko pag-aari. May mga saksi po na nakakita ng mga taong gumalaw sa aking bukid ng gabi. Napatingin ang ilan kina Bruno at Isko na kapwa na natiling tahimik. Ngumiti si Don Augusto ng bahagya. Ang paratang ay hindi sapat na ebidensya. Ngunit bago pa tuluyang maipit si Mateo sa argumento, isang tinig ang narinig mula sa likuran. Ako ang nakakita. Lumingon ang lahat. Si Mang Cardo ang nagsalita. Noong gabi bago lumitaw ang pulbos, nakita ko sina Bruno at Isko sa gilid ng bukid ni Mateo. Hindi ko agad pinansin dahil natakot ako. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Nagkaroon ng ingay sa hanay ng mga tao. Sumunod na nagsalita ang isa pang magsasaka. Ako man po, may narinig akong kabayo sa hating gabi. Hindi iyon karaniwan. Nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Don Augusto. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tila may biglang pagdilim sa paligid. Isang ulap ang tumabing saglit sa araw. Sa ilalim ng balete sa gilid ng baryo, hindi nakikita ng marami. Ang hangin ay biglang umikot. Ang mga dahon ay umingay, tila may pinapasan na bigat ng mga taon. Sa gitna ng pagtatalo, biglang dumating ang isa pang kawani mula sa munisipyo, may hawak na karagdagang ulat. May natuklasan po kami, sabi nito. Ang kemikal na natagpuan sa lupa ay hindi rehistrado sa anumang tindahan sa baryo. Ngunit may resibo mula sa bayan na nakapangalan sa isang tauhan ni Don Augusto. Para nabasag ang katahimikan. Napatingin ang lahat sa matanda. Isang paninira, mariin niyang sabi. Ako ang nagbibigay ng pataba sa karamihan. Natural lamang na may mga resibo sa aking pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na takot ang nasa mukha ng mga magsasaka, kundi pagdududa. Tumayo si Mateo, at sa unang pagkakataon, hindi siya nagmukhang isang api. Kung ako po ang may sala, wika niya,
Handa akong managot. Ngunit kung may nagtangkang sirain ang lupa at ang pangalan ko, ang katotohanan ay dapat lumitaw. Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa direksyon ng balete. Ang mga papel sa mesa ay nagkalat. Ang mga tao ay napatingin sa puno. Hindi nila alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may tahimik na saksi na sumusuporta sa lumilitaw na katotohanan. Nang makuha at maayos muli ang mga dokumento, malinaw na ang ebidensyang nakalap ay sapat upang pansamantalang ipawalang bisa ang pagkuha sa lupa ni Mateo habang iniimbestigahan ang papel ng mga tauhan ni Don Augusto. Hanggat hindi malinaw ang lahat, pahayag ng kapitan, mananatili kay Mateo ang buong lupain. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Mateo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng pagtitipon, hinarap niya si Don Augusto. Hindi ko po nais ang gulo, sabi niya. Ngunit hindi ko hahayaang maagaw ang lupa sa pamamagitan ng kasinungalingan. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa'y puno ng kapangyarihan na nasanay sa pagsunod ng iba at ang isa'y puno ng tapang na hinubog ng kahirapan. Hindi pa ito tapos, malamig na sabi ng matanda bago tumalikod. Ngunit alam ng lahat na may nabasag na sa araw na iyon, hindi lamang ang balak laban kay Mateo, kundi ang takot na matagal nang bumabalot sa baryo. Kinagabihan, muling nagtungo si Mateo sa balete. Lumabas ang kapre, mas malinaw ang anyo kaysa noong nakaraang gabi. Hindi ako ang lumaban para sa iyo, sabi ng nilalang. Ang mga tao ang nagsalita. Ngunit naramdaman ko ang lakas, sagot ni Mateo. Ang biyaya ay bumabalik kapag ang katotohanan ay ipinagtanggol, wika ng kapre. Ngunit tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi lamang ang pagwawagi laban sa kalaban. Ito'y ang pagbabago ng puso ng marami. Napatingin si Mateo sa kanyang bukid. Sa liwanag ng buwan, may bahagyang kislap sa mga uhay. Hindi pa ganap na sigla, ngunit hindi na rin ganap na patay. Ang nawalang biyaya ay hindi tuluyang naglaho. Ito'y naghihintay lamang ng sandali ng katapangan. At sa gabing iyon, matapos ang pinakamainit na sagupaan, nagsimulang muling tumibok ang lupa, kasabay ng tibok ng pusong hindi na handang magpaapi. Matapos ang matinding sagupaan sa barangay hall, nagbago ang ihip ng hangin sa San Isidro. Ang dating takot na bumabalot sa mga magsasaka ay napalitan ng tahimik ngunit matatag na paninindigan. Hindi pa tuluyang tapos ang investigasyon, ngunit malinaw na hindi si Mateo ang may sala. Ang mga resibo at testimonya ay unti-unting nagdidiin sa mga tauhan ni Don Augusto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pangalan ng mayamang negosyante ay nabahiran ng pagdududa. Sa bukid ni Mateo, unti-unting bumabalik ang sigla. Isang umaga, habang sinisikat ng araw ang mga uhay, napansin niyang ang mga tangkay na tila nalalanta ay nagsimulang magtuwid. Ang ilang butil na dating hungkag ay napalitan ng mas siksik at mabigat na bunga. Hindi ito kasing bilis ng unang himala, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. Lumuhod siya sa lupa at marahang hinaplos ang isang uhay. Salamat, bulong niya. Hindi lamang sa kapre, kundi sa lakas ng loob ng mga taong tumindig kasama niya. Nang sumunod na linggo, ipinahayag ng munisipyo ang resulta ng investigasyon. May sapat na ebidensya na nag-uugnay kina Bruno at Isko sa paglalagay ng kemikal sa bukid ni Mateo. Hindi man tahasang napatunayang si Don Augusto ang nag-utos, malinaw na ang kanyang mga tauhan ay may pananagutan. Bilang parusa, pinatawan ng multa ang negosyo ni Don Augusto dahil sa paggamit ng hindi rehistradong kemikal. Pansamantala ring sinuspinde ang kanyang lisensya sa pagbebenta ng pataba sa baryo habang isinasagawa ang mas malalim na pagsusuri. Para sa isang taong sanay sa kapangyarihan, ang hakbang na iyon ay isang malaking dagok. Sa malaking bahay, nakaupo si Don Augusto sa harap ng kanyang mesa. Hawak ang sulat ng munisipyo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot kundi sa galit na hindi niya maipakita.
Isang magsasaka lamang, bulong niya. Isang magsasaka ang naging dahilan ng lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang hindi lamang si Mateo ang kanyang kaharap. Ang pagkakaisa ng baryo ang tunay na nagbago ng takbo ng pangyayari. Samantala, sa kubo ni Mateo, may kakaibang saya. Dumating ang araw ng anihan. Bagaman hindi ito kasing sagana ng unang himala, sapat ang ani upang mabayaran niya ang malaking bahagi ng kanyang utang. May natira pa upang maipambili ng bagong binhi at kaunting ipon para sa pag-aaral ni Lyra. Habang binubuhat niya ang sako ng palay, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi lamang bilang produkto ng lupa, kundi bilang gantimpala ng pagtitiis. Lumapit si Mang Cardo at ang iba pang magsasaka. "Mateo," sabi ng matanda, "kung hindi ka tumindig, marahil ay patuloy kaming mananahimik. Dahil sa iyo, natuto kaming magsalita." Umiling si Mateo. "Hindi ko ito nagawa mag-isa." Ngunit alam ng lahat na ang kanyang tapang ang nagsilbing mitya. Kinagabihan, nagtungo siyang muli sa balete. Lumabas ang kapre, mas malinaw at mas matatag ang anyo kaysa noong nawala ang biyaya. "Ang lupa ay tumutugon sa puso ng mga nagbubungkal dito," sabi ng nilalang. "Bumalik ang biyaya," sagot ni Mateo. "Hindi ito tuluyang nawala," tugon ng kapre. "Sinubok lamang kung hanggang saan ang iyong paninindigan. Kung hindi nagsalita ang mga tao, baka tuluyan itong nawala," wika ni Mateo. "Ang biyaya ay hindi lamang para sa isa," paliwanag ng kapre. "Kapag ang kabutihan ay ibinahagi, ito'y nagiging mas matatag. Kapag ito'y sinarili, ito'y nanghihina." Napatingin si Mateo sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga sanga. "May parusa rin," dagdag ng kapre. "Ang kasakiman ay hindi nananatiling nakatayo kapag ang katotohanan ay inilantad. Ngunit tandaan mo, ang tunay na parusa ay hindi multa o kahihiyan. Ito'y ang pagharap ng tao sa sarili niyang konsensya." Sa malaking bahay, si Don Augusto ay nakaupo mag-isa. Maraming magsasaka ang hindi na lumalapit sa kanya. Ang ilan ay nagbabayad ng utang, ngunit hindi na may takot, kundi may pag-iingat. Ang kanyang impluwensya ay hindi tuluyang nawala, ngunit ito'y nabawasan. At sa bawat gabi, ang katahimikan ng kanyang maluwang na bahay ay tila mas mabigat kaysa dati. Samantala, sa kubo ni Mateo, may simpleng hapunan, ngunit may ngiti sa bawat muka. "Tata," sabi ni Tomas, "hindi na po ba kukunin ang lupa natin?" "Hindi na," sagot ni Mateo, marahang hinahaplos ang ulo ng anak. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na gantimpala ay hindi lamang ang ani o ang pagbabayad ng utang. Ito ay ang pagbabalik ng dangal. At habang ang baryo ay unti-unting nagbabago, natutong magkaisa at magsalita, ang matandang balete ay tahimik na nakatayo, saksi sa gantimpala ng kabutihan at sa parusang dulot ng kasakiman. Ngunit may natitira pang huling aral na kailangang matutunan, isang wakas na magtatakda sa kapalaran ng lahat. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik sa payapang daloy ang buhay sa baryo ng San Isidro. Ang lupain ni Mateo ay muling naging sagana, hindi dahil sa biglaang himala, kundi dahil sa maingat na pagtatanim, pagtutulungan ng mga magsasaka at sa tapang na kanilang natutunang panghawakan. Ang dating takot na pumipigil sa kanila ay napalitan ng pagkakaisa. Naitatag ang isang samahan ng mga magsasaka. Sama-sama silang bumibili ng binhi at pataba at nagtutulungan sa panahon ng anihan. Hindi na lamang sila umaasa sa iisang negosyante. Si Don Augusto, bagaman nanatiling mayaman, ay hindi na ganoon kalakas ang impluwensya. Maraming magsasaka ang pumiling maging malaya sa kanyang sistema ng utang. Sa paglipas ng panahon, natutunan din niyang hindi sapat ang yaman upang kontrolin ang puso ng isang komunidad. Isang hapon, habang ginagabayan ni Mateo si Tomas sa pag-aararo, napansin niyang mas maaliwalas ang langit kaysa dati. Ang lupa ay mabango, tanda ng bagong tanim. "Tata," tanong ni Tomas, "totoo po bang tinulungan tayo ng kapre?"
Ngumiti si Mateo. May mga bagay na hindi natin kailangang lubos na maunawaan, sagot niya. Ang mahalaga, natuto tayong tumindig at magtiwala. Sa di kalayuan, nakatayo ang matandang balete, malaki, matatag at tahimik. Kinagabihan, sa huling pagkakataon, nagtungo si Mateo sa ilalim ng puno. Lumabas ang kapre, hindi na kasing dramatiko ng mga naunang gabi. Ang presensya nito ay payapa, tila isang tagamasid na tapos na ang tungkulin. Natapos na ang iyong pagsubok, wika ng nilalang. Hindi ako nagtagumpay mag-isa, sagot ni Mateo. Hindi kailanman para sa isa lamang ang tunay na biyaya, tugon ng kapre. Ang lupa ay tumutugon sa puso ng mga taong nagmamahal dito. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ng kabutihan ay hindi galing sa hiwaga. Ito'y galing sa pagpili. Pagpili? Tanong ni Mateo. Pagpiling maging tapat sa kabila ng takot. Pagpiling magbahagi sa kabila ng kakulangan. Pagpiling manindigan kahit mag-isa. Tahimik na tumango si Mateo. Hindi ako palaging magpapakita, dagdag ng kapre. Ngunit hanggat may pusong tapat na nagbubungkal sa lupang ito, hindi ito tuluyang mawawalan ng buhay. Unti-unting naglaho ang anyo ng kapre, tila hinihigop ng anino ng balete. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pangamba sa dibdib ni Mateo. Hindi na niya kailangan ang hiwaga upang maniwala sa pag-asa. Sa mga sumunod na taon, naging halimbawa si Mateo ng sipag at integridad. Nakapagtapos si Lyra sa pag-aaral sa tulong ng ani at ng suporta ng komunidad. Si Tomas ay lumaking may pagmamahal sa lupa at may pag-unawa sa halaga ng dangal. Ang matandang balete ay nanatiling nakatayo, saksi sa mga pagbabagong naganap mula sa pangaapi sa pagsubok hanggang sa pagbawi ng tiwala at katarungan. At sa bawat pag-aani, naaalala ni Mateo ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Na ang biyaya ay hindi lamang dumarating sa anyo ng saganang ani. Ito'y dumarating sa anyo ng tapang, pagkakaisa at paninindigan. Na ang kasakiman, gaano man kalakas, ay may hangganan kapag hinarap ng katotohanan. At na ang tunay na himala ay hindi ang paglitaw ng isang nilalang sa dilim, kundi ang pag-usbong ng liwanag sa puso ng tao. Sa baryo ng San Isidro nagsimula ang bagong umaga, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa mga taong natutong lumaban ng marangal. Wakas,